Welcome po ulit sa aking 4th episode na i-click mo na kasi sa PhilConDe. Ito po ang programa magpapakilala ng mga songwriters and artists na merong mga bagong awitin na naka-upload sa Click Music Philippines. Inaanyayahan ko rin po kayo makinig every Wednesday, 3 to 4 p.m. sa DWSS 1494 AM para sa aming programang i-click mo na kasi. Ngayong araw po na ito, kami po ay privileged na makasama ang isang songwriter and artist na naka-base sa Singapore pero nagkaroon ng panahon upang makadalo dito sa Pilipinas. Welcome po natin si Rex Manguiat. Woo! Welcome Rex sa ating programa. Kumusta na? Ano ang pinagkakabalahan mo ngayon doon sa Singapore? Bakit ka napadpad sa Singapore? Dahil po sa trabaho ko na ito po yung sa research ko ako kasi naka-base. Matagal ko na pong ginagawa yung sa research since 2001. And until now, yun pa rin po yung linya ko. Pero, nalilinya din po ako sa music bilang songwriter at saka performer po. Wow. Kailan ba nag-start ang iyong career bilang songwriter at saka artist? Mas nauna ka bang singer bago songwriter o mas nauna yung pagiging songwriter? Naging singer by default na lang po. Pero matagal na rin ako nagsusulat ng kanta. Hindi ko lang po malaman kung alin niya una. Pero bilang singer, ano na po, yung parang lagi ako sumasali sa choir. Tapos nung college ako, may banda, ganyan. Kahit saan ako magpunta, laging choir, banda, laging ganyan lang. Maalala mo ba kung anong taon ka nag-start na gumawa ng mga kanta mo sa sarili mong awitin? Bali nung nag-aaral ako ng kolehiyo, second year ako nun, siguro mga 18, 19 years old. Doon pa lang ako natutong mag-gitara. And then after matuto, doon lang ako nagsulat ng kanta. Ano yung background sa music? May konti ka bang formal training or self-study bang ginawa mo? Wala. So self-study lang. Self-study. So yung bang pagiging songwriter sa tingin mo isang gift ba yan na binibigay sa isang tao or nakukuha ba yan sa training or combination? Ano sa tingin mo pagiging songwriter? Para sa akin, combination. Kung seryoso ka, seryoso kang songwriter, gusto mong ma-penetrate yung mainstream. Combination ng gift at saka ng training. Kasi nung napansin ko sa mga unang kanta na nagawa ko, okay yung melody, pero yung lyrics, kumbaga parang forgettable, parang walang impact. Pero after kong mag-attend ng mga seminars sa songwriting, like yung inorganize dati ng Katha. Natuto yung Katha. Nandun pa siya. Umattend ako na eksakto nandito ako sa Pilipinas. Ewan ko kung nandun ba rin siguro kayong dalawa ni... Baka, hindi pa lang tayo magkakilala. Andun ako. And then, yun, doon ko na-realize na ang dami ko palang kailangan baguhin. Lalo sa lyrics. Kasi yung melody okay na eh. Kumbaga, yun yung siguro yung gift sa melody part. Pero yung mga technicality sa lyrics, talagang kailangan pag-aralan. Oo, kailangan mong yan, polish pa yan. Nag-umpisa ka pa lang sa songwriter. At para po sa kalaman ng lahat, si Rex Manguiat ay meron yata 4 nga ba na awitin na nakapasok sa KBP Pub at uploaded sa Click Music Philippines. Yes. At meron tayo si feature sa ating programa na i-click mo na kasi sa DWSS. Isa pala yata awitin, ano? Isa pala. Yung aeroplano. Yung 4 na kanta na to, ano ba yung naging inspirasyon mo? Siguro unahin natin yung ano ba yung medyo paborito mo dito sa 4 na kanta? Yung Will, siguro. Yung Will, anong naging inspirasyon mo dyan sa Will? Mahami story. Pero mostly nangyari sa, nasa Singapore ako noon. Ang una ko sing na-compose na yung chorus part. Pero wala pa yung verse, wala pa yung mga refrain ganyan. Wala pa siyang structure. Pero matagal ko nang naisip yung chorus nun. Since nasa Japan pa ako. Then nagkaroon ng songwriting competition sa Singapore about sa first World Youth Olympics.
So, isinali ko siya. Noon yung time na binuo ko siya. Tapos yun nga nangyari, masyadong crude yung pagkaka-record ko. So, hindi siya professionally recorded yung time na yun. Kaya hindi siguro siya pinalad na makapasok doon sa, at least na doon sa semifinals. Pero after noon, nag-decide ako na magbanda sa Singapore para lang, kumbaga, i-develop kung paano mag-record ng maayos. Tapos nagustuhan ng mga bandmates ko. At yun, ginawa namin na siya ng arrangement as banda hanggang sa ma-upload sa YouTube habang kami nagpe-perform. Kasi nung time na yun, nag-back up. And nag-front act kami sa mga concerts ng mga Pinoy na pumupunta sa Singapore, like Parokya ni Edgar. Oh, galing Razorback, mga ganyan. So, yun yung mga kinakanta namin, yung Will, tsaka yung compositions ko, tsaka yung compositions din ng mga kabanda ko. Ano kayo ba yung banda mo, buhay na buhay? Hindi may gigs pa kayo dun sa... Kasi yung banda ko, kasi pag sa Singapore, dating alis yung mga band members, minsan nawawala, minsan umuwi ng Pilipinas or nag-iipang bansa ulit. So, wala akong permanenteng banda. Pero lagi ako may banda. Parang gano'n. So, ngayon, meron pa rin akong sinasamahang banda as performer doon. Yung mga wala lang bayad na gig, kumbaga para lang mailabas yung parang hilig. Sa pagkakada mo na pa-perform mo yung mga awitin mo, mga original songs? Yes, yung mga unang banda ko. Yung siguro yung advantage na pagiging songwriter, na part ng isang banda, na pa-perform mo yung mga sarili mong kanta. Tapos yun. Kaya nung lumabas yung ating songwriting competition, in-encourage ako ng isang friend natin na si Armin, si Joseph Armin, na sumali. Pero yun nga, since gahol na sa oras, ang pinagbuhusan ko lang ng pansin talaga yung Will. Kumbaga sa studio, siya lang yung nirecord ko ng magkahiwalay yung instrument at saka yung boses. Kumbaga, sa palagay ko siya lang yung papasok Pero yung 3 pang kanta, yung 4 pang kanta, sabay ko na nirecord yung gitara at saka yung boses. Pero nagkataon, pumasok pa rin. Included yung Aeroplano, Malabo, and Wala Lang. Okay, so ulitin natin yan. Ano yung mga songs uploaded mo yung sa Music Philippines? 4 po sila. Yung Will, Aeroplano, Malabo, at saka yung Wala Lang. Wala Lang. Napansin din namin yung genre nitong mga kanta mo, medyo diverse din, ano? Kasi meron kang rock dito, meron kang pop dito, meron ka rin acoustic. So, napaka-versatile ng isang Rex Mangia. Yung pag-usapan naman natin yung Aeroplano. Kasi yung Aeroplano, yun yung pinapatutog natin medyo regularly dito sa, i-click mo na kasi sa DWSS 4094. At yung tunog nga sa radyo is lakas ng kanyang LSS, yung last song siguro. So ano ba yung naging inspirasyon ng pagsulat mo ng Aeroplano? Bilang isang OFW, yun yung napansin ko na parang yung sa lyrics na ginawa ko doon, nandun na lahat, applicable sa lahat ng OFW. Kahit saan ka pumunta, wala akong binanggit na bansa, wala akong binanggit na kung ano man. Pero nandun yung story ng OFW. Lahat na nag-OFW may plano yan. Bakit sila nag-OFW? At yung pagbalik, yun ang masaya doon Hindi lang naman lagi malungkot yung pag-OFW. So, minsan babakasyon ka or talagang mag-for good ka na dito sa Pilipinas. So, yun naisip ko na, sarap ng feeling yung pagbabalik ka na. Pero lahat yun, almost lahat naman ng OFW, aeroplano yung sinasakyan. Sinasakyan. Paglabas at pagbalik. Paglabas, pagbalik. Siguro may nagbabar ko, pero kalimitan talaga, aeroplano. Yun yung naging tatak sa isip ng mga tao na para mag-ibang bayan, kailangan aeroplano. At yun ang naging symbol ng kanta mo. Yung recurrent na lyrics talaga na may ako naman sa kanta. Yung iba namang awitin, pag-usapan natin ng konti, yung Malabo at saka yung Wala Lang. Yung Malabo, ano yung inspiration naman ito? Actually, yung Malabo, matagal ko ng kanta yun, pero iba yung title niya dati. Ang title niya yung Nanggigil.
And isinalik siya dati sa mga songwriting competition. And hindi rin pumasok kasi nga pangit yung lyrics, basically. Para sa akin. Para sa'yo. Pero, ano yan, hindi mo change or medyo... Change ko. As in, major... After nga nung seminar na sinabi ko sa'yo, doon ko na-realize na, maganda nga yung melody, pero yung lyrics, hindi talaga... kumbaga, wala siyang common subject. Ano lang, sali-saliwa, yung parang magulo. So, yung ginawa ko siya, yun na yung lumabas yung malabo. Na, eto, medyo coherent lahat. Na, tapos, padagdag na lang ng padagdag, nagkaroon ng mga bagong tono yung ibang part. Kasi napansin ko noon, isang tono lang siya halos. So, pero, yun yung lumabas yung malabo. Yun ang benefit ng yung isang songwriter na nag-umpisa, tapos kapag-attend ng isang songwriting seminar. Yes. Nagkaroon ka ngayon ng tools para ma-polish mo yung kanta. Totoo yan. Mapaganda. Oh. Parang kumbaga, diamond in the rough yung kanta, tapos na-cut siya ng maayos. Ng maayos. Pinagbuhusang ng pansin. Kung ano yung mga detalye yung dapat na ayusin. Tapos yung wala lang, ano naman ang inspiration niya? Yun yung wala lang, yun yung kumbaga doon sa apat, latest ko na compose. Nasa Singapore na ako. Nagsunay siya doon sa baseline. Yung gano'n. Naalila ako doon sa baseline. Tapos, nauna kong yung isulat yung wala, yung chorus part. And then later na lang yung mga verse. Tapos, ginawa ko na lang siyang subject na gano'n na, sige, ang gusto kong topic dito sa kanta ko ito, mga tambay, mga ganyan. Nakita ko dun na, kumbaga parang buhay din ng OFW yung inaano ko dun, extended na observation ng mga OFW. Sa mga naiwan naman dito, maraming tambay, maraming mga umaasa na lang, ganyan. So parang patama ako yung sa kanila na, kumilos ka naman. Tulungan mo naman yung mga nag-a-abroad na parang huwag ka na lang intindihin, kumbaga kaya mo nang buhayin sa sarili mo. Or patama na din sa gobyerno na patuloyin niyo naman yung trabaho, ang daming tambay. Siguro wala na talagang ma-apply. Ganun. Siguro, palagay ko, magiging eager na yung mga listeners natin at saka viewers na abangan kung gusto mo bang makabuo ng isang album na puro OFW, yung topics. Para magandang abangan natin mula sa isang Rex Manguillat. Yung gano'n, para maging soundtrack siya ng, di ba? Ng mga pwede rin. Maganda siguro kung may kapartner pa ako itong songwriters para madali lang maka-gather ng materials. Oo, siguro pwede tayo songwriters. Kung gusto makipag-collaborate kay Rex Manguillat, just get in touch with him through kung meron pa yung kanta na pang OFW, pwede natin pagsama-sama compilation ng mga relevant sa mga OFW. Okay. Yan. Sige. So, pakinggan po natin ang isang awitin ni Rex Manguillat. Pwede ba, Rex? Pwede. Anong awitin ba yung... Ito, yung ginanda ko para sa inyo yung aeroplano. Aeroplano. Okay. So, ito po si Rex Manguillat performing Aeroplano. Ako'y sumakay sa eroplano, taglay ang ating mga plano, at ako'y inilipad papalayo sa'yo liyak. Oh, iba yung lungkot sa puso ko ay bumalot, kay bigat ng damdamin ko. Lula ng eroplano, papalayo sa piling mo.
sumakay sa eroplano, taglay pa rin ang mga plano. Sa ibang sulok ng mundo, tapos na ang aking kalbaryo. Ako'y nasasabik sa aking pagbabalik. Sana'y yakapin mo at gawaran ng halik. Pagbaba ko sa eroplano, pagbaba ko sa eroplano, pagbaba ko sa eroplano, ako'y nasasabik sa aking pagbabalik. Sana'y yakapin mo at gawaran ng halik. Pagbaba ko sa eroplano, pagbaba ko sa eroplano, pagbaba ko sa eroplano, eroplano, eroplano. So, siguro pwede natin invite ang ating mga viewers para ma-download yung kanta mo. Ano ulit yung mga awitin na pwede na ma-download sa Click Music Philippines? Inaanyahan ko po yung i-download ang mga awitin na naka-upload dun sa Click Music Philippines. Ang mga awitin ko po dun ay yung Will, Malabo, Eroplano, tsaka yung Wala Lang. So, sample lang po yung Eroplano. Meron pang tatlong awitin si Rex Click Music Philippines. Yes. For only 25 pesos. Only You can 25 download his songs. It's 25 pesos per song. At ano kayo ng mga gigs mo, Rex? Siguro kahit na nasa Singapore, kung meron pa, gigs doon ay pwedeng puntahan ng ibang kababayan natin nandun sa Singapore or pupunta sila sa Singapore. Basta abangan nyo lang po yung mga announcements sa mga website po doon ng mga Pinoy SG, mga ganun. Nandun po yung mga schedule ng mga gigs namin. And abangan nyo lang po sa mga websites. Okay. So at least yung nakasama ka namin dito, yes. Kahit ngayong araw lang. All the way from Singapore, doon po kumakayod si Rex. Yes. Ano nga ba yung profession mo, regular work mo, Rex? Doon po sa Singapore, yung designation ko po doon ay scientist sa isang research company po, contract research company. Yun po. Wow. Pero dito sa atin, veterinarian po ako. Yun po. Wow! Galing. So, isa pong scientist na singer-songwriter, Yes. si Rex Manguian. Yes. So, maraming salamat, Rex. Yes, At thank maraming you. salamat rin sa pakikinig po ng ng ating viewers. And next week, abangan po ninyo ang ating 5th episode. And we'd like to thank also Philcom Deck for hosting us. Dito po ito sa office ng Philcom Deck.
baka hindi nyo namamalayan. At nagpapasalamat rin tayo sa ating director, kay Dr. Linman Bacolor, Yes. at kay Ate Nini Andrade. At abangan niyo po yung ating pang mga guests sa mga susunod na episode. Maraming salamat, Rex, Thank you and very much, hope to Rex. see you soon. Yes, hope to see you soon.